Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, welcome po uli at nasa episode 76 po tayo at meron po tayong pinag-uusapang topic dito, tatandaan natin regarding sa langit at pinag-uusapan natin sino-sino ba yung makapapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit na pinangako ng Diyos sa sinumang nananampalataya sa Kanya. Actually, ang pangakong ito para sa lahat. Pero yung makakapasok, mahalaga po na alam natin kung sino-sino yung makapapasok doon sa kaharian ng Panginoon. So last meeting, pinag-usapan natin ang isa sa makapapasok doon ayon sa ating Panginoon, yung mga nanatiling tapat hanggang wakas. At mahalaga po yung alam natin kung saan po tayo nananatili at kung paano tayo makapanatili para matanggap natin yung premyo ng Panginoon sa sino mang magtatagumpay na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapiling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ngayon po, dagdagan po natin sino-sino pa ba yung makapapasok sa kaharian ng langit ayon sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, kung magsasaliksik po tayo, ang dami po natin makikita na bersikulo o nagsasabi na ang Panginoon mismo nagsasabi kung paano at sino yung makapapasok sa buhay na walang hanggan. So, dagdagan po natin aside po sa mga pinag-aralan natin. So, ngayon po, ang isa sa makapapasok sa kaharian ng langit, ito yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19. Sabi rito, kung sino yung makapasok sa kaharian ng Panginoon, kung sino yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi dito sa verse 14, "But Jesus said, Let the children alone, and do not hinder them from coming to me. For the kingdom of heavens belong to such as this." Kung tatagalugin natin, sabi ng Panginoon, huwag ninyong hadlangan na lumapit sa akin ng mga bata. Ibig sabihin, hayaan yung lumapit sa akin ng mga batang yan. At ang sabi, sapagkat sa mga katulad nila, ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga bata pala natin ay sila pala yung talagang magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kung titingnan natin ang mga bata, ay para bang meron silang privilege na maging bahagi o may favor si God sa sangkatauhan, especially sa mga bata, na para talaga sa kanila yung kaharian ng Diyos o yung kaharian ng langit. Kaya mapalad po yung mga bata. Sabi rito, sa verse chapter 18 din, sabi, tinawag ni Jesus ang isang bata sa chapter 18 verse 2 po tayo ng Mateo. Ang sabi rito, tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, merong katangian ng isang bata na wala yung matatanda para papasokin sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, tularan natin ang mga batang ito. Ang sabi, pag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga batang ito, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, kung titingnan natin, ang mga bata pala, talagang kahit anong mangyari sa kanila, sila ay sa kaharian ng ating Diyos. So, walang, parang kung titingnan natin, hindi po tinitingnan ng Diyos yung kasalanan ng mga bata.
At ang mga bata kahit siya ay, sa murang edad ay nakagagawa ng kasalanan 'pag consider as bata ka ay, ikaw pala ay yung sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga baby natin na ano natin, pasensya na po, naisipon lang ako. So yung mga baby natin, ah, kung bakit minsan ay hindi natin naintindihan yung mga bagay-bagay, akala natin yung baby natin merong mga minamanang kasalanan tulad ng kinamulatan natin yung isang, religion na nagsasabi yung mga bata natin ay kailangang binyagan para mapatawad sa, minanang kasalanan. So, kung gano'n po yung nangyayari sa atin at gano'n din yung nangyari sa akin na wala akong kaide-idea na na kung anong ginawa sa'kin nung baby ako. At nung time na nag-aral tayo po ng salita ng Diyos, natuklasan natin na ang baby pala ay, walang minamanang kasalanan. Ang minana po ng mga baby natin o natin sa ating mga magulang ay yung resulta ng pagkakasala. Kung titingnan natin magkaiba po yung bagay na yun. Dahil nagkasala yung ating ninuno, ang minana natin, tayo ay kung ikaw ay babae, ikaw ay magiging ano, maghihirap sa paglilihi lalo higit sa panganganak kung ikaw ay babae at lalo higit kapag nag-asawa ka, gagawin mong Panginoon ang iyong asawang lalaki. At kung ikaw naman ay lalaki, ikaw ay magtatrabaho hanggang malibing. So, yun yung parusa ng Diyos. At higit sa lahat, nagkaroon ng kamatayan, nawalay tayo sa Diyos. At pati ang universo ay naging ano, pinarusahan din ng Diyos. At ang mga sumisibol diyan ay mga tinik na lang at mga dawag. Ibig sabihin, para makakain tayo, dahil isinumpa ng Diyos ang universo na minana natin, kailangan natin magbungkal o magtanim para tayo ay makakain. So, yun po yung minana natin, yung magkakaroon ng kamatayan ang tao dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno, lalo higit na, nawalay tayo sa Diyos dahil sa pagsuway ng unang tao. Kaya nga pinalabas sa halamanan ng Eden si Eva at si Adan, sabihin para mawalay sila sa presensya ng Diyos. So ito po yung minamana natin, hindi po yung kasalanan. Kasi ang nangyari sa atin, sa ayaw natin sa gusto, dahil walang idea ang ating mga magulang at meron silang tradisyon o minamana. So ang mga baby natin na pinagpapalagay natin na sila ay may minamanang kasalanan. So therefore, susunod tayo sa mga hinihiling ng simbahan na kailangan silang, binyagan para mapatawad sa kanilang kasalanan. Kaya nga yung mga baby natin, kawawa sila kasi napagbintangan na rin sila ng makasalanan. Imaginin natin, wala pang isang taon yung binibinyagan, ang tingin sa kanila natin sa baby o ang pagkaalam natin sa baby ay isa na ring makasalanan kahit wala pa itong ginagawa. So, mapapansin natin na yun yung kalakaran at yun yung naging nangyari. Kaya nga yung mga tao pong natuto at nakaalam ng salita ng Diyos, hindi na po sila sumusunod sa ordinansa nito ng simbahan na kailangang binyagan kasi namulat na sila na ang mga baby pala ay walang minamanang kasalanan at ang mga bata natin, yung children, 'pag sinabing children, itong mga kabataan natin, mga bata, ay, sa kanila yung kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi nila kailangan yung binyag para mapatawad. Automatic na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Ang Panginoon pong Hesus ang nagsasabi rito, "Hayaan niyong lumapit akin ang mga bata sapagkat sa katulad nila ang kaharian ng Diyos." So, ibig sabihin, kung tayo ay, tumanda na, magkaiba po ang senaryo, ang sitwasyon ng matatanda at bata pa. Hindi na po tayo consider as, mga bata
So, kailangan na natin yung nire-required ng Panginoon sa kapatawaran ng kasalanan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At isa nga sa mga bagay na sinabi rito sa chapter 18 verse 3, na sinabi ng Panginoon, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sinumang magpakababa gaya ng bata, ito ang sabi rito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang bata, ganito, ang sinumang tumanggap sa isang bata, ganito dahil sa batang ganito, dahil sa akin, ako ang kanilang tinanggap. So, merong bagay na tayong dapat tularan sa mga bata. Ang sabi rito, pag hindi kayo nagpakababa. So, isa sa pinaka karakter ng isang bata, yung nananatili siyang humble o nagpapakababa lagi. Kung natatandaan natin pag nung tayo mga bata, kahit mag-away-away tayo, mamaya kabati mo na uli, kalaro mo na uli. So, ibig sabihin na andun yung katangian na hinahanap ng Panginoon sa ating matatanda, na lagi tayong magpakababa at yung mga tao na hindi tumutulad sa mga bata, ang sabi nga, hindi kayo makakarating o hindi kayo paghaharian ng Diyos kung saan ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya nakakalungkot isipin na yung mga bibi natin ay pinararatangan natin na sila ay makasalanan dahil meron silang minamana. So, ang Biblia rin na nagsabi na hindi pwedeng manahin ng bata ang kasalanan ng magulang at hindi rin ah, kinakailangang pagbayaran ng anak yung kasalanan ng magulang o ng kasalanan ng magulang, kasalanan ng anak babayaran ng ama. Hindi po pwedeng gano'n. At sinabi ng Panginoon na maliwanag, sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon sa Ezekiel 18 verse 4, sabi rito, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o maging sa anak. Ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. So dito, sinasabi rito ng banal na kasulatan, kung sino yung nagkasala, siya yung mamamatay. Parehas lang na pag-aari ng Diyos ang kaluluwa ng mga bata, ganon din ng ama o ng anak. So, ibig sabihin, sa harap ng Diyos, kung gusto nating tayo makapasok sa kanyang kaharian, ang sinasabi rito, ang nagkasala ay siyang mamamatay. So, maliwanag na kanya-kanya tayo ng kasalanan. Kanya-kanya tayo ng pagharap sa ating Panginoon. Kaya nga, nakakatuwang isipin na tayo pala may pag-asa doon sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan dahil binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na turuan at bigyan tayo ng halimbawa tulad ng mga bata na dapat nating tularan. Kaya nga dito maliwanag na ang lahat ng buhay ay sa Panginoon. Ang sino mang nagkasala ay siyang mamamatay. So, napakaliwanag. Hindi pwedeng manahin ng anak yung kasalanan ng magulang. At hindi pwedeng pagbayaran ng magulang yung kasalanan din ng anak. Ito rin yung sinasabi ng Panginoon sa verse 19, chapter 18 pa rin ng Ezekiel. Sabi rito, hanggang sumusunod. Maring itanong mo kung bakit di dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Pagkat matuwid ang gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama naman hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay dahil sa kanyang kasamaan.
So ito, maliwanag na sinabi po, mga kapatid ng Panginoon, na kanyahan tayo ng pagbabayad ng utang, kanyahan tayo ng kasalanan at, ang sabi nga, hindi puwedeng pagbayaran at hindi matuwid na pagbayaran ng ama yung kasalanan ng anak o pagbayaran ng anak yung kasalanan ng ama. Kaya nga wala pong minamanang kasalanan, huwag nating hayaang, umiral sa atin at maniwala lagi tayo do'n sa sinasabi ng simbahan na yung mga anak natin ay may minamanang kasalanan. So, hindi po kasalanan ang minana, maliwanag po yung resulta ng pagkakasala ang minana natin. At kung bakit natin pinahayag ito dahil ang daming tao na biktima ng maling, ah, kaalaman o maling kaunawaan. Kasi nga hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tayo ay naniniwala sa mga naglilid sa atin para, binyagan ng isang maliit na bata para mapatawad sa kasalanan, alam natin kung bakit naniniwala tayo sa kanila dahil alam natin na hawak-hawak nila din yung salita ng Diyos, na hawak-hawak din natin ngayon, na pinagbabatayan ng ating mga aral pagdating sa pagsunod sa ating Diyos. Kaya nga kung maniniwala tayo sa mga tinuturo nila, so magiging biktima tayo ng, sitwasyon na yon at mapapaniwala tayo na yung mga bata natin ay, magiging makasalanan at alam natin ang makasalanan ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Pero ang Panginoon po ang mismong nagsabi, sa mga katulad nila, ang tinutukoy do'n yung mga bata, maliliit na bata, ang kaharian ng Diyos. So, huwag tayong mangamba sa ating mga anak kung sa mga murang edad sila'y kinuha ng Panginoon, ay, mangangamba tayo na para bang napahamak yung anak natin. So, hindi po. May assurance po 'yan na sila ay sa kaharian ng Diyos dahil ang nagsalita mismo yung may-ari ng langit na gusto nating puntahan. Kaya nga mga kapatid, bakit tayo naniniwala doon sa kasabihan o sa mga aral ng simbahan at bakit tayo napapaniwala? So kung titingnan natin ay, meron tayong pagkukulang. Una sa lahat, hindi po tayo nagsusuri, hindi po tayo sumasangguni sa banal na kasulatan na ginagamit din naman nila. At kung bakit tayo ay nakakapag-aral ngayon, bakit natin natutunan 'tong mga bagay na ito, tayo po ay nagbibigay ng panahon para saliksikin ang banal na kasulatan, para makita natin yung mga mahalagang bagay, para makita natin yung katotohanan. So, alam po ba natin kapag, hawak-hawak natin ang banal na kasulatan, hawak natin yung pinakamahalagang dokumento sa ibabaw ng sanlibutan, which is ito yung banal na kasulatan o ang Biblia. Kaya nga po hindi tayo sumusunod sa Biblia, ibig sabihin lang hindi natin alam. So, biktima rin po tayo ng mga nagtuturo minsan at ang kadalasan, ang napupunta sa atin yung intention na lamang ng isang grupo, isang relihiyon para tayo ay maging kabilang nila. So, kung titingnan natin at magugulat tayo, once na ikaw ay bininyagan dahil napapaniwala ka na ang baby ay may kasalanan, so bibinyagan po tayo. At 'pag nabinyagan tayo, wala tayong kaalam-alam pagdating ng takdang panahon, 'pag nagkaroon na tayo ng muwang, tayo ay nagiging miyembro na nila. Kahit hindi tayo turuan, kahit hindi tayo aralan, nagiging miyembro tayo ng isang grupo na ito sa ayaw natin, sa gusto. Dahil lang sa paniniwala na nga yung baby ay makasalanan. So, ito po yung pinatutunayan ng banal na kasulatan. Ang mga bata ay sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung tayo po ay hindi matutulad sa mga batang ito, hindi tayo puwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos.
at kung bakit kinakailangan natin silang tularan. Kasi yung mga papasok sa kaharian ng Diyos ay merong ganitong klaseng mga karakter. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangan ay tularan natin sila sa anong paraan? Sa pagiging mababa ng mga bata, yung pagiging humble, yung pagiging pagkakaroon natin ng humility. So kailangan natin na malaman ito kasi nga kung kayo ay magkakaanak, magkakaroon kayo ng baby, hindi nyo na kailangang pabinyagan yung anak natin. Dahil kahit ano man ang mangyari sa kanila, sila yung sa kaharian ng Diyos. Kung bakit lang naman natin siya pinabibinyagan para mapatawad nga sa minamanang kasalanan. Kaya nga kung tayo ay nagkaroon na ng kaalaman, ang dapat nating gawin ay italaga natin ang mga batang ito sa ating Panginoon. Tulad ng pagtatalaga ni Hannah sa kanyang anak na si Samuel, ganoon din ang ating Panginoon, itinalaga rin siya sa templo nung time na ang Panginoon po ay isinilang bilang isang tao. So may pattern po ang Biblia. Huwag kayong matakot sa mga bata. Sila po yung magbamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga pag dumating sa point na yung mga bata na yan ay papasok na sa kanilang pagiging kabataan, iba ng stage po yon at may bilin din ang banal na kasulatan sa mga ngaral chapter 12 verse 1. Ang sabi sa mga bata, mga kabataan, alalahanin niyo ang lumikha sa inyo. So merong another stage ng buhay ng tao para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing alalahanin, alamin, kilanlin ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay, ang Diyos na lumikha sa kanila. Iba na po yung order sa mga youth, iba na rin yung order sa mga magulang o sa mga matatanda na. Kaya nga magalak tayo kasi yung mga baby natin, hindi sila mapupunta sa kapahamakan sa impyerno. Sila pong lahat ay kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. Maliwanag po naman yun na sinasabi. So, tandaan natin, walang minamanang kasalanan at tayo kanya-kanya ng kasalanan. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon dito sa Ezekiel. Ang sabi, 18 verse 20, ang nagkasala ay ang dapat mamatay. Ang anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. Yung pagiging righteous natin ay isang dahilan kung bakit tayo mabubuhay dahil sa mga ginagawa natin. At ang sabi, ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So, maliwanag mga kapatid, kanya-kanya talaga ng diskarte sa buhay. Kung gusto mong mamuhay na may kasamaan, alam mo na yung kahinat na natin. Magkakaroon tayo ng kamatayan. Tinutukoy pong kamatayan dito. Kamatayan walang hanggan. Ang mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, ang siyang mabubuhay. Kaya nga tayo, nagsisikap tayo na mamuhay ng may katwiran at higit sa lahat, itinuturo natin sa tao kung paano sila makapamuhay ng may katwiran sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga nakakatuwa isipin minsan na kahit papaano natutunan natin itong salita ng Diyos at naibabahagi din natin ito sa iba para magkaroon ng pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, pag-usapan natin ng konti ito yung sinabi ng Panginoon dito. Sa verse 4 ng chapter 18 ng Mateo, sabi rito, ang sino mang magpakababa gaya ng batang ito, ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag-aarian ng Diyos. So, number 1 requirements ng matatanda para tularan ang isang bata ay yung magpakababa, maging humble. So, nakikita natin ang karakter ng isang bata
So, ang dali-dali nilang pasunurin, ang dali nilang utusan, ang dali nilang sawayin. Kaya tayo mga matatanda, 'pag sinasaway tayo, nagagalit pa tayo. 'Pag inuutusan tayo, minsan nakasampung utos na yung magulang natin, 'di pa tayo sumusunod. At may katigasan ng ulo natin kapag inuutusan tayo. Kung titingnan natin ang mga bata, kahit anong sabihin ng magulang, sunod sila ng sunod. So, gano'n din kung ano ibig sabihin nito. Kung ang Diyos natin ay may sinasabi sa atin, tulad ng isang bata, sunod din tayo sana. Kasi ang magulang naman talaga natin ay walang iba kundi ang Diyos. So, nakikita natin yung example. Kaya nga yung pagpapakababa, sakop nito yung pagsunod, yung pagiging, tawag dito, yung maunawain. Ang bata po ay hindi nagrereklamo, kung natatandaan niyo. Madalang magreklamo ang mga bata. Kaya nga sa atin, kung meron tayong dapat tularan, paano ba nabubuhay yung mga bata ng masaya? Naglalaro, parang walang problema, umaasa sila sa magulang. So gano'n din sana tayo, dapat nabubuhay din tayo ng masaya na umaasa rin sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos. Ang mga bata po ay totoong nagtitiwala sa magulang. Wala silang takot kapag kapiling nila ang magulang nila. Kaya nga isa sa magandang dapat tularan natin ang binigay na halimbawa ng Panginoon para maging dakila tayo sa kanyang kaharian. So yung sakop ng pagpapakababa napakarami. Kaya nga lagi tayong nakikinig sa payo, isang sign ng pagpakababa. 'Pag pinapayuhan tayo ng mga ating magulang, hindi po tayo tumututol, opo lang tayo ng opo. 'Pag inuutusan tayo ng magulang, nagpapakababa tayo, sunod lang tayo ng sunod. 'Pag pinagbawalan tayo ng magulang natin bilang baby o bilang bata, talagang nakikinig tayo, hindi tayo sumusuway. So, gano'n din dapat tayo. Kaya nga maganda itong sinabi ng Panginoon sa ating matatanda na, "Tularan niyo yung maliliit na batang ito." At ang bilin nga rito, ang danger nga rito, sabi nga, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago, so kinakailangan ng changes talaga at tumulad sa mga batang ito, hinding-hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos o sa mga pinaghaharian ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid, bilang inyong tagapangaral, ini-invite ko kayo na maging ah, tagasunod ng ating Panginoon, magpakababa tayo tulad ng mga bata. At mayroon pong warning ang Panginoon sa atin. Yung word na sabi niya, tandaan niyo ito. Parang binibigyan tayo ng ultimate warning ng Panginoon na dapat nating malaman. Kapag hindi tayo raw tumulad sa mga batang ito, hindi tayo paghaharian ng Diyos. So, maliwanag mga kapatid, tayo po ay may kagalakan ngayon kasi alam natin yung mga bata natin, sila pala yung para sa kaharian ng Diyos. So, wag na tayong sumunod doon sa mga maling paniniwala na yung mga baby natin ay may minamana ng kasalanan. Yeah, kalupit naman natin. Ito lang yung kinalulungkot ko. Kung ikaw'y magulang, bakit naman ang pamamana mo sa anak mo ay kasalanan? So parang ang lupit-lupit mo naman magulang. Ba't hindi na lang kotse? Hindi na lang bahay? So hindi po totoo talaga na minamana na mga bata yung kasalanan ng ating mga magulang. So again, isang paalala sa atin, ang mga baby natin, kahit anong mangyari sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang Panginoon po nagsasabi niyan. At tayo mga matatanda, para tayo makapasok din sa kaharian ng Diyos, tularan natin ang mga bata, sabi rin ng Panginoon. So, binigyan tayo ng magandang example ng Panginoon. Binigyan tayo ng enlightenment ng Panginoon na walang manang kasalanan. So, mag-ingat po tayo doon sa mga nagsasabi na mga bata natin ay kinakailangang binyagan para mapawi yung kanilang
minaman ang kasalanan. So, wala pong gano'n. Paraan lang po ng pagpaparami ng isang grupo ito at hindi mo namalayan naging miyembro ka nito dahil sa sistema na 'yan. Muli, nawa ang salita ng Diyos ay makapagbigay sa atin ng kaliwanagan at ma-bless tayo sa pamamagitan ng ating pakikinig o pag-aaral. Muli, ito po inyong kapatid na patuloy na nagsasabi na mag-aral po tayo mga kapatid ng salita ng Panginoon. Ito po yung ministry ng Kohelet na ipahayag yung mabuting balita ng Panginoon, yung katotohanan, upang tayo ay magtagumpay. Sa susunod muling pagkita-kita natin mga kapatid, muli dagdagan natin sino pa ba yung papasok sa kaharian ng Diyos maliban sa mga maliliit na batang ito. God bless po sa ating lahat sa muling pagkikita-kita natin.